Kapayapaan po ang sumaating lahat, lalong-lalo na po sa aming mga minamahal na taga-subaybay ng programang ito, ang Kabanal-Banalan. Muli po, salamat sa Panginoon sapagkat ibinigay sa atin ang isang panibagong pagkakataon upang muli tayong magkasama-sama sa isang pag-aaral na nasusulat sa mga banal na kasulatan na ipinaglilingkod po sa inyo ng programang ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Miknea, na sa pagkakataong ito ay inyo pong makakasama sa talakayan. At siyempre po muli kasama natin ang pangunahing tagapagsalita ng programang ito, ang ating minamahal na kapatid na ni Raya. Kapayapaan po, kapatid na ni Raya. Kapayapaan din po sa inyo, kapatid na Miknea, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga minamahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Mga giliw naming taga-subaybay, ang ating tatalakayin sa pagkakataong ito ay isang napakahalagang paksa na marahil ay hindi binibigyan ng pansin ng marami. Ang tungkol po sa kaligtasan. Kaya ang paksa po natin, ang kaligtasan. Sa panahon po ngayon, kapatid na ni Raya, marami ang naghahanap ng kaligtasan. Kaligtasan sa kaguluhan ng mundong ito, kaligtasan sa mga malulubang karamdaman, at tinahanap din ng tao ang kaligtasan sa mga aksidente, sa mga sakuna, lalo na po kung dumarating ang mga kalamidad, mga lindol, mga bagyo, hinahanap nila ang kaligtasan. Alam niyo po, mga giliw naming tagapakinig, merong higit at lalong dapat hanapin tayo na kaligtasan. At dalangin namin na yung kaligtasan na yun ay inyong matagpuan. Ito po ang naistalakayin sa atin ng pag-aaral na ito. Kaya tayo na po, simulan na natin na pag-aralan ang nasabing paksa. Kapatid na ni Raya, sa ganito pong katanungan tayo po ay magpapasimula. Anong uring kaligtasan ang tinanggap ng mga unang mananampalataya o sumasampalataya sa Diyos? Na siya rin pong uri ng kaligtasan na ipagkakaloob ng Diyos sa mga taong nananampalataya sa Kanya sa ating panahon. Ang sagot po ay muli nating mababasa na nakasulat sa Biblia. Ito po ay sinulat ni Apostol Pedro sa kanyang epistola. Sa unang Pedro, ang kapitulo ay 1 at ang versikulo 9 hanggang 10. Sasalin po ng Biblia ang bagong ang Biblia. Pakibasa po, kapatid na Miknea. Na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Tungkol sa kaligtasang ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta na nagpahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo. Maliwanag po ang mga salitang ito. Batay sa mga talata na binasa ng ating kapatid na Miknea, maunawa po natin kung anong uring kaligtasan ang ipinagkakaloob ng Diyos sa mga sumasampalataya sa Kanya. At ito rin ang uri ng kaligtasang sana ay hangarin ng bawat isa sa atin. Gaya ng ating narinig, ang sabi ni Apostol Pedro, inyong tinatanggap
ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Opo, ang pinakamahalagang kaligtasan na ipinagkaloob ng Diyos sa mga mananampalataya ng una, at ito rin ang nais ng Diyos ipagkaloob sa mga mananampalataya sa Kanya, ay ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. At para ipakita na ito ang pinakamahalagang kaligtasang dapat hangarin ng tao, tungkulan niya sa kaligtasang ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti, maging ang mga propeta, para lang matuklasan, para lang maunawaan, at tanggapin ang biyayang kaligtasang ito. So dito maunawa natin, kaya nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta sa bagay na ito dahil ito ang pinakamahalagang kaligtasan. Inuulit ko po, ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. At bakit ang kaligtasang ukol sa kaluluwa ang pinakamahalaga? Alam niyo po, mga minamahal naming taga-subaybay, ang ating kaluluwa po kasi ang pinakamahalagang sangkap ng ating pagkatao. Bilang tao, meron po tayong tinatawag na katawan, espiritu, at kaluluwa. Ito pong katawan, espiritu, at kaluluwa, ito po yung dakilang sangkap natin bilang pagkatao. Pero once na ang tao po ay namatay, itong nagsasama-samang tatlong sangkap na to nagkakahiwa-hiwalay. Ang katawan, galing sa lupa o alabok, babalik sa alabok. Yung espiritu na siyang hininga ng buhay, babalik sa Diyos. Pero ang kaluluwa, kaya napakahalaga, ito ang gagawaran ng Diyos ng kaligtasan. No po? At batay sa dapat nating maunawaan, ito yung dadalhin sa langit kapag nakabilang tayo sa ililigtas. Hindi naman po ito eh. Yung katawang ito, pakainin man natin ng masarap na pagkain o hindi. Tiraman natin ito sa magandang bahay o hindi. Pag namatay ito, galing sa alabok, babalik sa alabok. Ganon din yung ating hininga o yung ating espiritu na galing sa Diyos, babalik sa Diyos. Pero yung kaluluwa, pag hindi naligtas, hindi po sa langit mapupunta. May ibang patutunguhan. Pero pagka ito, dahil sa pananampalataya, ay tumanggap ng kaligtasan, sigurado po ang kaluluwa, yan ang makakasama sa langit sa buhay na walang hanggan. At dapat po nating maunawaan yan ang tunay nating pagkatao. Minsan po kasi, kapatid na Mignea, kaya hindi masyadong interesado ang tao sa kaligtasan ng kaluluwa. Ang akala niyang siya, yung katawan. Minsan, humaharap ang tao sa salamin. Ang akala niyang siya, yung mula ulo hanggang paa. Akala niya yun ang tunay niyang pagkatao. Hindi niya alam, yung mula ulo hanggang paa, pagkataong labas mo lang yan. Yan yung tinatawag na outer personality. Hindi yan ang tunay mong pagkatao. Ang tunay mong pagkatao, yung inner personality. Yung pagkataong loob, yung kaluluwa. Yun ay may malaking halaga sa paningin ng Diyos. At dapat yun din ang pinahahalagaan natin. Kaya dahil sa pagpapahalaga ng Diyos, yun ang gusto ng Diyos, bigyan ng kaligtasan. Kaligtasan ukol sa ating mga kaluluwa. Kung gayon po pala, kapatid na ni Raya, batay sa pagtuturo ng mga banal na kasulatan, ang uri ng kaligtasang ipagkakaloob ng Diyos sa mga taong nananampalataya sa Kanya, hindi po kaligtasan ng katawan lamang, Opo. kundi ang kaligtasan ng kaluluwa na siyang tunay nating pagkatao na batay po sa pagtuturo, yun ang may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Kaya ang tanong pong muli, kapatid na ni Raya, para malinaw sa ating mga tagapakinig, saan po ba nais ng Diyos iligtas ang bawat kaluluwa ng mga tao? Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa po natin sa Ezekiel. Ang kapitulo ay 18 at ang bersikulo po ay 3 hanggang 4. Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi na ninyo sasambitin pa ang kawikaang ito sa Israel. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng Anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay.
Maliwanag po ito, mga minamahal naming taga-subaybay. Bukod po sa ang likas na kalagayan ng ating Diyos ay isang tagapagligtas, batay sa kanyang pahayag, siya rin ang Diyos na nagmamay-ari ng ating mga kaluluwa. At dahil ang bawat kaluluwa ay pag-aari ng Diyos, mahalaga ito sa kanyang paningin. Ayaw niya na ito ay mapahamak, gusto niya ang bawat kaluluwa ay maligtas. At kung saan po gusto ng Diyos iligtas ang bawat kaluluwa, gaya ng ating narinig, ang kaluluwa niya na nagkakasala, mamamatay. Opo, merong tatlong mahalagang bagay na doon gusto ng Diyos iligtas ang kaluluwa. I-reveal po sa pamamagitan ng pag-aaral na ito. Pero sa talatang ito, dalawa ang binabanggit dito na gustong pagligtasan ng Diyos sa kaluluwa. Una po, gusto ng Diyos iligtas ang bawat kaluluwa sa pagkakasala. Pangalawa, gusto ng Diyos iligtas ang kaluluwa dun sa bunga ng pagkakasala na ikamamatay. Sapagkat sabi ng Panginoon, ang bawat kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. So ang pwede pong kahinatnan ng kaluluwa, kaya gusto nyo siligtas, yung mga kaluluwa na nagkakasala at bukod sa pagkakasala, gusto niya pong iligtas sa bunga ng pagkakasala na ikamamatay. So yun po, mga minamahal na mga tagapakinig. Ating pong naintindihan kung saan nais ng Diyos na iligtas ang mga tao. Nais ng Diyos ang mga tao iligtas sa pagkakasala. At gaya po ng maliwanag na ipinaliwanag sa atin, dalawang uri ng pagliligtasan. Ang gusto ng Diyos na maranasan ng tao, yung ikaw ay iligtas sa pagkakasala. At ang pangalawa ay yung kaligtasan na idinudulot ng pagkakasala, yun yung pumapatay ng kaluluwa, kapatid na ni Raya, di po ba? Kamatayan ng kaluluwa. Pero ang tanong, kapatid na ni Raya, bago po sumapit yung tinatawag na kamatayan ng kaluluwa, sanhi ng pagkakasala, ano po ba ang nangyayari sa mga taong nagkakasala? Bago po sumapit ang bawat kaluluwa sa tinatawag na kamatayan dahil sa pagkakasala, meron pang una munang nararanasan ang mga kaluluwang nagkakasala. Inihayag po yan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Basahin natin ang pagtuturo ng Panginoon batay sa nasusulat sa Juan. Ang kapitulo po ay 8 at ang bersikulo po ay 34. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Napakatiyak po ang pahayag na ito ng ating Panginoon. Bukod sa ang bawat kaluluwang nagkakasala ay mamamatay. Ang sabi ng Panginoong Kristo Jesus, kapag ang kaluluwa ay nagkakasala o bawat tayo nagkakasala, bago mamatay, nagiging alipin muna ng kasalanan. So doon po gusto ng Diyos iligtas ang mga tao o ang ating kaluluwa. Kaya dito maunawa natin ang tatlong gusto ng Diyos pagligtasan sa kaluluwa. Una, tayong mga tao, gusto ng Diyos iligtas tayo sa pagkakasala. Pangalawa, iligtas tayo sa pagkakaalipin ng kasalanan. At pangatlo, gusto tayo ng Diyos iligtas sa kamatayang ukol sa kaluluwa. Sapagkat kung ang katawang ito ay meron takdang panahon ng kamatayan, pwede rin na dahil sa pagkakasala ang bawat kaluluwa ng tao sumapit sa espiritual na kamatayan. Palibasa ang Diyos po ay Diyos ng pag-ibig at siya ang Diyos na nagmamay-ari ng kaluluwa. Siya ang unang nagpapahalaga at nagmamahal sa ating mga tao, sa ating kaluluwa. At bukod doon, sapagkat ang nag-iisang Diyos ay tagapagligtas, siya ang una-unang nagnanais na ang mga tao ay maligtas at wag mapahamak ang kaluluwa ng bawat tao. So yun po pala, kapatid na ni Raya, bago ang kamatayan ng kaluluwa ay dumating, ang tao po dahil sa pagkakasala ay nagiging alipin ng Opo. kasalanan. At alam natin ang kalagayan ng alipin.
hindi siya pwedeng tumanggi. Ang laging nasusunod ay yung naghaharing kasalanan sa kanya. Yun po ang malino na pagtuturo ng mga banal na kasulatan. Kaya ang tanong kong muli, kapatid na niraya, paano po ba inilalarawan ng Biblia ang kaawa-awang kalagayan ng mga taong dahil sa pagkakasala ay naging mga alipin ng kasalanan? Inilarawan po ito ni Apostol Pablo sapagkat bago po siya maging apostol, bago yung panahon ng paghirang o pagtawag ng Diyos sa kanya, nung panahon niya, naranasan niya rin po yung maging tao na nagkakasala. At dahil sa kanyang pagkakasala, naranasan niya rin na maging alipin ng kasalanan. Kaya meron po siyang isang testimonyo tungkol sa nakaraang paraan ng kanyang pamumuhay. Nung panahon siya po ay alipin ng kasalanan. Ipinahayag po niya yan sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, Kapitulo 7, versikulo 19 hanggang 20. Pakibasa niyo po, kapatid na Miknea. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Datapwat, kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Maliwanag po yan. Gaya ng ating narinig, nung panahong si Apostol Pablo ay bago maging apostol o bago siya tawagin ng Diyos sa gawaing paglilingkod at bigyan ng tungkulin bilang apostol, naranasan din po niyang magkasala. At dahil sa pagkakasala, naranasan niyang maging alipin ng kasalanan. No? At ayon sa kanyang pahayag, nung panahong siya alipin ng kasalanan, yun ang niyang mabuti na gusto ko o ibig kong gawin, hindi ko magawa. Pero yung masama na ayaw kong gawin, siya kong nagagawa. At kapag niya yung mabuti na gusto kong gawin ay hindi ko magawa, at yung masama na ayaw kong gawin na siya kong nagagawa, hindi na niya ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang umaalipin sa akin. So ano po ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin po niya, nagiging kaawa-awa o kahabag-habag ang kalagayan ng taong makasalanan sapagkat once na ikaw ay naging alipin ng kasalanan, ang mabuti na gusto mong gawin, hindi mo na magagawa. At yung masama na ayaw mong gawin, yun na ang magagawa mo. Para po bang merong kapangyarihang nagtutulak sa tao para gawin ang masasamang gawain. At pag ang tao po nagtatangka namang gumawa ng mabuti, may kapangyarihang humaharang o pumipigil sa kanya. Para siyang isang pet o alaga na nakatanikala, na alipin ka nung humahawak sa'yo. Kung saan ka dalhin, doon ka pupunta. Meron ka mang gustong puntahan, pero pag pinigil ka nung may hawak ng tanikala sa'yo, hindi mo magawa. So yun po, sunod-sunuran po ang tao. Katulad ng salitang alipin, wala kang kapangyarihan sa sarili mo, kundi ang kapangyarihang nasusunod sa iyo, yung umaalipin sa iyo. Kaya inuulit ko po, ang tao na naging alipin ng kasalanan, batay sa Biblia, kung merong kahabag-habag o kaawa-awang kalagayan, ang tao po ay maging alipin ng kasalanan. At gusto ng Diyos, doon po tayo iligtas. So opo, kapatid na ni Raya, ang pagiging alipin pala ng kasalanan ay kalagayang napakahirap takasan. Opo. Sapagkat habang ang tao po ay patuloy na gumagawa ng kasalanan, lalo siyang nagiging bihag nito. Opo. Unti-unti nawawala ang kalayaan ng kaluluwa at siya'y nagiging sunod-sunuran sa kapangyarihan ng kasalanan. Di po ba? Opo. Hindi po simpleng kalagayan sapagkat ito ay maghahatid sa mga tao sa isang uri ng kamatayan na dapat iwasan ng tao. Kaya ang tanong kong muli, kapatid na ni Raya, kung hindi po makalalaya ang mga naging alipin ng kasalanan, anong uring kamatayan ang malagim na kasasapitan ng mga taong alipin ng kasalanan? Hindi po ito physical o literal na kamatayan na katulad po ng iniisip ng maraming tao.
Minsan po ang tao natutokso na tinatanggap na lang na maging makasalanan. Dahil ang kabayaran na niya ng kasalanan ay kamatayan. Kaya habang buhay ka pa niya, sige, gawin mo lang yung gusto mong gawin. Total niya, pag namatay ka, bayad ka na sa kasalanan mo. Dahil ang kabayaran na niya ng kasalanan ay kamatayan. Nagkakamali po tayo, mga mahal na taga-subaybay, kung kabilang tayo sa mga taong ang kaisipan ay yung kamatayan ng pisikal o ng katawan ay sapat ng pambayad sa kasalanan. Masama man o mabuti man ang ginagawa ng tao, katulad ng narinig natin kanina, talagang ang katawang ito, pagdating ng takdang panahon, talagang masama't banal, kapwa mamamatay. Pero ang tutunguhin nila magkahiwalay. Bukod sa kamatayang pisikal, merong kamatayang pangkaluluwa na dito gusto ng Diyos iligtas tayo sa pagiging makasalanan o pag-ialipin ng kasalanan sapagkat pag hindi tayo nakalaya sa pagkakaalipin, ito po yung malagim o lalong kaawa-awang kahihinatnan ng kaluluwa ng mga tao kapag hindi nagbago. Kaya kung mayroong bagay na dapat hangarin ng tao, makalaya sa pagkakaalipin ng kasalanan. At ito po ay tinalakay at inilarawan ni Apostol Juan sa kanyang pagsulat sa aklat ng Apokalipsis. Mababasa po ito sa Apokalipsis, Kapitulo 21, versikulo 8. Sasalin po ng Biblia na Tagalog Popular Version. Pakibasa po, kapatid na Mignea. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at lahat ng sinungaling. Sila'y ibubulit sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Napakalinaw po nito. Ayon kay Apostol Juan, tiyak po na malagim ang kasasapitan ng mga taong dahil sa iba't ibang uri ng pagkakasala kapag hindi nakalaya o nagbago, naging alipin ng kasalanan. Isa-isa po ang uri ng mga kasalanang ito na umaalipin sa tao na dapat sana makalaya ang tao. Ano-ano ito? Halimbawa, yung pagiging duwag. Ano po ba yung karuwagan na tinutukoy sa talata? Hindi po ito yung duwag makipag-away o makipagtalo sa kapwa-tao. Ito po yung duwag na harapin ang katotohanan. Kung ang usapan ay away, napakatapang. Hamunin mo, hindi ka aatrasan. Pero pag usapin mo ay hamunin mo maglingkod sa Diyos, hamunin mo magpakabanal, hamunin mo na magpakabuti, umaatras ang tao. Naduduwag siya. Yun po yung mga duwag. Ayaw tanggapin ang katotohanan. Ayaw gawin yung dapat ay mabuting ginagawa. At yun ang mga taong namuhay sa kataksilan. Nagtaksil sa Diyos, tinalikuran ng Panginoon. Nagtaksil sa pakikipagrelasyon sa asawa. Di po ba? Bukod dyan ay mga taong nagpasasaan niya sa kasuklam-suklam na kahalayan. Maraming mga immoral na gawain sa mundo na sa mata ng Diyos ay kasuklam-suklam pero inibig at naging kaligayahan nilang gawin ang mga immoral na gawain. Katulad ng mga kasalanang pagpatay ng kapwa. At ito po, hindi basta pagpatay lamang. Naging trabaho na nila at pinagkakitaan nila. Kaya ang tawag sa kanila ay mga mamamatay tao. Yung mga tinatawag na heart killer. Ginawa na nilang trabaho ang masamang gawain yan. Yung mga tao niyang mapakiapid, mapangalon niya, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, yung mga sinungaling, marami pang mga iba't ibang uri ng kasalanan na kapag ito ay hindi nakalaya ang tao sa ganitong gawain, hindi nakapagbago, sa madaling salita, hindi sila nakaligtas sa pagkaalipin nito, sila niya ibubulid sa lawa ng naglalagablab na apoy at asupre na siyang pangalawang kamatayan. Sa madaling salita, ito po yung tinatawag na impyerno. Alam niyo po, mga mahal naming taga-subaybay, ang impyerno po ay hindi kathang-isip lamang. Ito po ay isang katotohanan. At ayon po sa paglalarawan ng Biblia, ito po ay mistulang lawa ng apoy. Lawa ng naglalagablab na apoy na may kasamang sulpur o asupre. Ganun po inilalarawan. Sa ibang salin ng Biblia, dagat-dagatang nagdilingas na apoy at asupre.
Marahil nakakita naman tayo na ng lake o ng dagat, di po ba? Pag nasa tabing dagat tayo, tumanaw tayo sa kabilang ibayo, alas din natin matanaw yung kabila. Ganun ang larawan ng impyerno kumpara sa dagat. Ang kaibahan lang, yung sa dagat, makita mo, tubig, mga isda ang laman. Pero ang impyerno po, naglalagablab o umaalong apoy at asupre. At kapag ang tao ay ibinuli doon, ang magiging kalagayan tao, araw-araw, bawat saglit, siya po ay pahihirapang araw at gabi, magpakailan-kailanman. Buti sana kung pagkalublob ng tao doon, patay na agad eh. Kaya ang tawag doon, walang hanggang kamatayan. Papangarapin o nanaisin ng tao mamatay doon. Pero tumakas na niya ang kamatayan doon. Kaya napakahirap pong kalagayan. Kaya sabi, malagim ang kasasapitan, ibubuli doon. Kaya kung meron isang bagay na dapat hangarin at pakatiyakin ng tao bago siya umanaw sa buhay na ito, huwag siyang pumayag na mamamatay ang kanyang pisikal na katawan, pero ang kanyang kaluluwa ay hindi nakalaya sa pagkakaalipin ng kasalanan, sapagkat sa araw ng paghukom, yun po ang magiging parusa sa mga naging alipin ng kasalanan. Kaya habang tayo po ay nabubuhay, ito po ay mabuting pagkakataon para po tayo ay magsisi, magbago, kilalanin natin ang pagliligtas na gusto ng Diyos na ipagkaloob sa atin. Hangarin natin. Wag lamang ang Diyos ang maghangad ng ating kaligtasan, kundi tayo po mismo ang una-unang hangarin ang kaligtasan ng ating kaluluwa. At alamin natin yung paraan na gagawin ng Diyos para makatanggap tayo ng kaligtasan. At yan ay tatalakayin natin sa mga susunod na mga pag-aaral. Kailangan lang patuloy tayong sumubaybay sa programang ito na ang Kabanan-Banalan. So napakahirap po pala, kapatid na ni Raya, ang kasasapitan ng mga taong hindi nakalaya o patuloy na naging alipin ng tinatawag na kasalanan. Kaya ang paanyaya po ng Kabanan-Banalan, habang bukas pa ang pagkakataon, sikapin po nating makamtan ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sapagkat ito po ang daan upang maligtas tayo sa tinatawag na ikalawang kamatayan at magtamo tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Amang Diyos na kataas-taasan. Nawa po, ang araling ito ay umakay sa atin, magbukas ng ating isipan na hangarin natin at hanapin natin ang tunay na daan ng kaligtasan. Pagpala po ito sa atin mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.